magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ngayong umaga po ay makakapiling natin sa studio ang ating embahador sa isang tanyag na bansang pinupunti niyang puntahan ang marami nating mga kababayan upang magtrabaho. Pero merong iba, pumunta dyan para lang magbakasyon, magliwaliw. Yan po ang United Arab Emirates. Please welcome to the program Her Excellency Grace Princesa. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome po. Welcome to the program. Thank you Have a seat, please, ma'am. Thank you. And thank you for coming po, Ambassador. It's a pleasure Salamat to be po. here. Salamat din po for inviting me. Let's get it straight. Gaano kalaki po ang problema natin ngayon sa UAE pagdating sa ating mga kababayang mga Pilipino na nagpupunta doon? Hindi naman po ganun kagrabing kalaki. Because let me just give you some of the data po. We are the second largest destination of migrant labor po after Saudi Arabia. And we estimate that out of the almost 600,000 Filipinos there, 50% are professionals. More or less the others are semi-skilled and unskilled. So, kumbaga po, since they're professionals, yung kanilang mga problema, hindi po grabe katulad nung mga unskilled workers natin. So we're speaking of UAE. Ano UAE po? po. How long have you been po sa UAE? Turning 5 years po ngayong October 24. Sa 5 years, ma'am, na yon, ilan po ba yung mga nakikita ninyo na yung mga kababayan natin mga nakakulong? Meron bang mga nakakulong sa atin doon sa UAE? Yes po, Mr. Razon. Actually, I'm studying Master of Arts in Migration Studies. So, talagang kinarir ko yung pag-aaral, lalo na po yung mga nakakulong at distress natin. So, Yes, ma'am. usually po, below 100. We're one of the least problematic labor migrants. Sabi sa akin, mga Emirati authorities po. So, we're okay. List pa tayo dun List sa pa tayo, ano, list, at no? least wala pa tayo dun sa pinaka mas maraming. Kasi po, number 4 group tayo doon. First are the Indians, then the Pakistanis, third are the Bangladeshis, Philippines, and then Sri Lankans. Pero ano po yung mga pangkaraniwan na nagiging kaso ng mga kababayan natin doon? Bakit sila nakukulong? Can I go first to the positive? Then we'll Please, go to the please. Yes, lights ma'am. and then the shadows. So, Please, opo, when I opo. talk to our kababayan, sabi ko, Mr. Razon, hey guys, you should know that we give our faith to the world, both Christians and Muslims and whatever it is that is spiritual in us, so we do that. We also show the Emirates and the world, in fact, how we love family. So the second F. The third F, many Fs, fun, friendship, and food. We're known for that. But then on the other hand are the 5 letter I's, I, which gets us to jail and into trouble. First I is immorality. Bawal po doon ng mag-boyfriend o mabuntis na walang asawa. Makukulong po. Okay. Second I is intoxication po, droga at alak. Sobra pong laseng, makukulong din po. Lalo na po yung drugs. Third I is indebtedness po. Utang, credit card, bank loans. But we have an intervention right now po, if I may mention it. Yes. It's a movement that we launched on January 2011, Pinoy Wise, worldwide initiative for investment, savings, entrepreneurship program po. It teaches our kababayans to save and invest. And the fourth I is illegal recruitment. And last I is improper documentation po, mga fake diplomas or certificates. Alright. So, natitrace pa nila yung, like halimbawa, ang isinabmit ay hindi talaga totoong diploma. Trace na nila yun. trace. At paalala ko nga po sa ating mga kababayan, dahil po bago ko umalis, meron po tayong tinutulungan na hindi naman po tapos ang college ay nag-produce po, na-fake po pati yung UAE stamp. Ay napaka-stricto po nila yun. So yun po ang paalala ko, magpakatotoo na lang po. O kasi maraming mga diploma na nanggagaling sa sa Recto. At dun ho nila pinoprocess, pati yung kung napipili nila kung saan sila nag-graduate. Meron mga talagang ginagamit para mabigay nila yung requirements nila. Sabi naman po nila, hindi nila alam na nagpuproduce ng fake daw po. Sabi ko nga po, pag nandun na sa opisina, siguraduhin nyo po dahil yun nga po, nagkakaroon sila ng problema na dapat hindi na kasi may maganda naman trabaho sana. Nag-submit pa na, hindi naman kailangan yung papel. So may mga kung minsan ay sinasubmit nila na requirements na hindi naman pala necessary. Bakit ho ba nagkakaroon pa ng mga ganong mga instances na hinihingi pa nila yun, binibigay pa nila yon? Gusto yatang ma-promote.
ng konti po. okay. So, syempre, pag nagsabi kayong college graduate, you'll get a better paying position. So, yun po yata. But when it comes dun sa talagang pinapasukan nilang trabaho, okay lang naman kung yung ang gamitin nila, kung ano yung totoo lang, di ba? Mas okay po yun. Mas maayos. Dun pala din po ay pag may utang ay nakukulong. Kasi sa atin sa Pilipinas, hindi ng batas natin yun eh. Actually, kasi po yung iba pong bangko at ibang tao, nagpapahingi po sila ng blank check. Alright. Okay. So, yung blank check ang ginagamit laban sa kanila? Yes, lalagyan na po yun ng Date at saka ng amount. Pag hindi amount. na po nakakabayad sa kanilang usapan, saka po ka sa bangko, yun na po yun. Kasi dito sa atin, yun naman din, malum prohibitum din yun. BP22 yung bouncing check natin. Opo. So, paano po ang nagiging ayuda natin sa kanila, ma'am? Dahil alam naman natin na mga Pilipino, well-loved naman tayo kahit saan tayo magpunta. No? Dahil maganda ang ating pakikitungo, marunong tayong, very flexible tayong mga Pilipino. Pero pag nalagay na tayo sa ganung klase ng alanganing situation, paano po pumapasok ang kayo as ambassador? Unang-una po, nasabi nyo na in demand tayo. Totoo po yan, Mr. Rason. I think it's very well known na we are known for our tender loving care sa buong mundo. We are really in demand on all the service and hospitality sector. So doctors, nurses, sabi nga po ng mga ruling families doon, pag wala daw po mga Filipino sa hotels, sa mga tindahan, bagsak po ang negosyo. So I'd like to remind us of that trait that we have. Kaya nga po, i-maximize natin. You know, when we are abroad, we're given the chance to earn more. Wag maging waldas, Pinoy waldas, but Pinoy wise. But how do we attend to them? I'm very proactive po. Since I came, I have formed the Bayanihan Council. It's an umbrella association of all the organizations in Abu Dhabi. We also have one in Dubai. As you know, we have a consulate there. So the Philcom Group of Dubai and Northern Emirates. So very proactive po tayo na pinapaalala sa ating mga kababayan. Ganito. But once they're in trouble, they can go to our ATN section where we have people to bring them, to assist them going to the courts. Of course, we're not allowed to speak for them. And we do have regular jail visitations po. Meron po tayong mga lawyers na nagbibigay ng sa kanila doon, ng assistance sa kanila pagdating doon sa usaping legal. For now po, meron tayong group of Filipino lawyers sa Gulf law offices that already gives us free seminars po on employment issues, on bank issues. So through our cooperation with them po. Kasi nga, wala pa po tayong lawyer sa ating embahada or sa konsulado. We just get them, if needed, yung LAF po, yung Legal Assistance Fund. Wala naman nakalinya sa atin doon na papatayin, bibitayin, o kung anong gagawin sa kanila. Salamat po. Talaga pong pinagdasal ko yan when I came na sana wala pong nasa death row para po makafocus tayo sa migration into development. Ito nga pong Pinoy Wise. May I mention what I'm wearing? This is abaca po, or Manila hemp, which is 80 to 90% supplied by the Philippines because of the volcanic soil. So I'm trying to promote this po as furniture. Okay. It's in tea bags, it's dress, and this is used in Mercedes-Benz po. In Japanese, Philippine, and German money, in the hat of Queen Elizabeth and Duchess Kate. So it's very diverse po ang use. So I'm even thinking yung ating women, yung household service workers po, na if we're able to really change their mindset, na meron namang ditong equivalent of what they go out for. Yun po ang aking economic diplomacy. So kayo din ay kumbinsido na it's better para sa ating mga Pilipino na wag na mag-abroad if possible. I mean, kung magagawa rin lang ay manatili na lang sa ating bayan. Well, ang ating pong Pangulong Pangulong Aquino po is trying his best. Good governance means good economics, kaya nga po with all the positive ratings that we have. So that's what I'm trying to tell our kababayans. Look, but migration po is part of globalization, according to our studies. It's there. We cannot stop it. But if we can maximize the gains and minimize the pains, that will be better. And yes, I tell them, mayaman ng Pilipinas. Ang dami pwedeng gawin. Lalo na po yung kababaihan. Meron pong social cost talaga pag lumabas si nanay. Kasi sabi nga po natin, pag lumabas si tatay, nanay can be natay. Pero pag lumabas po si nanay, nahirapan si tatay maging tanay, minsan po nakakahanap ng
Ibang nanay. Ibang nanay. Oo. At isa sa mga nagiging major problems natin po yung nasisira ang pamilya kapag ka nag-abroad yung isa, either or, di ba? Lalaki man o babae man. Paano po ang kampanya ng ating embahada dito sa ganitong situation? Alam natin na marami, sabi nyo nga, may mga nakakulong because of immorality. Hindi lang naman yung out of wedlock na nagkaroon ng nobya or what. Pero ang masakit lalo, merong pamilya dito, nagpapamilya doon sa ibayong dagat. Yun na nga po. Kasi po kami nakakatanggap ng mga sulat, both for the male spouse or the female spouse na nilimutan ng magpadala nga nung mga inihintay. We call them. Usually po, if there is a number, we try to invite them to the embassy or the consulate, and we try to conciliate po na parang, wag mong kalimutan yung dahilan ng pag-abroad mo, para sa pamilya mo, dapat sana, wag kalimutan. And on the other hand, I try to invite them to join spiritual associations po. Open naman po doon. So that they have a community to support them in times of loneliness po. So, kaya po talagang kailangang bago lumabas, alamin po yung magiging mga cost nga. Another cost pa actually is agri-based activities, Mr. Razon, na nakatunga nga na lang sa padala, nagiging consumerist po at dependent yung families left behind. Minsan yung OFW po, lahat ng sale na babantayan doon. So, yun po ang sa Pinoy Wise, pinapaalala po namin lahat yan. It's a monthly program that we have every third Friday of the month. We have training, we have trainers, and this is one of the legacies that I hope to live. I'm leaving next year po. I'll be done after 6 years. One year na lang natitira sa inyo. Yes, po. Yun ho, mga runaways natin, gaano ka laki ho ito ngayon? At gaano yung karami inaalagaan ninyo? Sa Dubai po, mga 20 plus lang. Sa amin po ngayon, I think it's about 70s or 80s. Down na po yan noon, mga 200 kami. Because of the good relationship that we have also with the Emirati authorities po. I'm always, as a First Lady Ambassador doon, sabi ko, look guys, see, maliit na segment ito ng ating relasyon, but sometimes it's made to look big. So let's sit down and discuss the issue. So we have a working relationship with them po. Na pag okay na naman na yung sitwasyon, pag may ticket na, mapauwi na. So it's very manageable po. So hindi na po mahirap ngayon makakuha ng mga exit visa kasi minsan yun ang nagiging problema exit visa hindi naman sila makakuha basta dahil kailangan doon sa employer or whatever. So hindi naman nila makasuhan din basta yung employer dahil natatakot din. Alam niyo naman yung kultura nila doon. So medyo okay na po ngayon yan. We have a working relationship po. Ever since I came, I've made it one of my main activities to make sure that our distressed household service workers get the proper protection from both the Emirati law and the Philippine law. Yung mga rape cases ho ba, kumusta na? Ano hong nangyayari? Nananalo naman po tayo. Kaya nga po minsan pag dumarating sa amin na minsan alanganin, we just give them 1 to 2 days to, kasi po minsan di sila nagsasabi na to, minsan po pala consensual din yung relasyon. So we really make sure kung rape ito, tutulungan ka namin, titindigan natin, hihingi tayo ng tulong na legal funds sa capital. So we make them think, kasi minsan nagbabago rin ng isip, Mr. Razon. Mahirap, napapasubo lang tayo. But the government is in full support po of our sexually molested kababayans. Ma'am, yun hong mga kababayan natin doon na nag-run away na nasa inyo ngayon, sabi nyo mga around 70. Meron po ba doon sa kanila na ticket na lang ang kulang, kaya hindi pa nakakauwi? Meron ng exit visa or whatever? Kasi po, there was one time na napunta din ako dyan sa area ng, ng Middle East. Minsan may mga ganong cases. Naghihintay na lang sila pero minsan inaabot pa rin ng certain period of time para makakuha ng ticket. Meron bang ganun sa atin ngayon? So far po kasi may waiting time yung ganito po ang pagkuha ng ticket. Ano po? First the employer, then the agency, then the OWA, then the OWA for the documented, then the DFA for the undocumented. Then meron po tayong very active community. So pag talaga pong may sakit, buntis na dapat hindi na mahalata para hindi na po makulong, the community comes in. Meron po mga nagdo-donate. We're able to tap their generosity. Kaya nga po dapat Pinoy Wise Cabico para makatulong. So they're very willing to assist our kababayans to provide
ticket po. Kaya lang po talaga ang isa sa nagiging problema doon, tumatagal doon sa pag-aantay sa mga agencies nila eh. Kasi hindi ba yun ang isa sa mga problems na pagka iniintay natin yung sa agents, kasi bago pumasok ang OWA or DFA for the documented and the undocumented, bago sila gumamit ng pondo nila, they really have to wait for this. Eh doon minsan ho nagtatagal. Yung ating pakikipag-ugnayan mismo doon sa mga ahensya. Ang tawag ko po dyan, relational diplomacy. Oh, okay. Dapat po merong friendships. Kaya po, pero pag makulit po, may nakaabang na kaming pang-cover. So ano hong waiting period ninyo na binibigay sa agency? Kasi para at least hanggang dito lang, dapat pagka wala pa, we do something else. Pinapa-blacklist naman natin sila po pag hindi sila nagko-cooperate. We have our ways of kumbaga squishing them a bit. So yun po, sabi namin bigyan nyo na. Kasi usually they can also give tickets through the travel agencies doon. May arrangements na rin po sila. So we really, kasi po yung mga distress natin na kababayan, Mr. Rason, I observe them. I try to meet with them weekly. And really, their minds are swirling. Siyempre nga, takas na po, or we call them the distress. All they want to do is to go home. So, but now there is a new program, I think, from the Secretary of Labor herself to make our centers, the migrant worker centers, as centers for care and excellence. So, habang naghihintay po sila doon, pinapaturuan po natin ng cooking, makeup, cutting, sana po pati pagmamasahe, para po pag gusto nilang lumabas uli, with the testless help, semi-skilled na po sila. So ano to, mga parang test the courses yung We are binibigay trying ninyo? to, and in fact, Dubai is, I think, piloting, but we also wanted to go down to Abu Dhabi na yung kanilang training will be certified. Oo. Para po, it's better for them to go back there under the Ministry of Labor. Kasi right now po, I don't know if you are aware, household service workers are under the Ministry of Interior or Immigration po. So medyo kulang po yung ng konti yung protective mechanisms. Pero if you're under the Ministry of Labor, it's better po. Kasi kung test the certified sila, that will be more helpful para sa kanila dahil magagamit din nila sa pag-abroad yun. Kahit saan po. Hindi I'm telling them masasayang. na nga, you stay here, you can become tourism assistants if you Exactly. speak Arabic, and you stay with family. They're willing to stay here for 6,000 pesos, Mr. Rason. Oo nga, yung iba nga talagang makaraos lang. Pero ang isa hong nagiging problema natin pa, yung mga nagtuturista. Kasi ang dami ko na hong na-encounter din na ganyan, papasok ng UAE at iba pang mga lugar dyan sa Middle East. Ang kanilang entry, tourist. Pagkatapos, biglang maghahanap ng trabaho doon or whatever, and then later on, ayun na. Kaya hindi sila nakakakuha ng magandang mga kontrata at kuminsan ay nagiging dahilan para sila ay maabuso. But before you explain that, ma'am, we'll pause for a break. Babalik po kami.